Kapayapaan po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Bradmel, ang inyong lingkod, dito sa Samba. Salita'y alalahanin, magandang balita ang kinin. Aming Ama sa Langit, dalangin ko po sa inyo, naway tulungan ninyo, gabayan, pagalingin at ingatan kaming lahat na naririto. Kasama ang mga pamilya ni Amabol San Juan del Rosario, Alicia Lopez, Hurok, Pine Palima, Jillian May, Giona at Lance Gio de Labahan, Ann Angel, Ben Quiñones Quinte, Myra Embudo, Debbie Sandico, Cecilia Batin, Tet Rivera, Joan Lang, Elena Siliona, Sunshine T. Cabantac, Imelda Ciceron, Nea Cruz, N. Manuel, Mike Gabutin, Andro De Leon, Warren Gutierrez, Ruel Imperial, Danilo Martin, Ronald Pulod, Ronil De Guia, Pascual Hubo, at lahat ng tagapakinig dito sa Samba. Sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung hindi sa tulong at gabay ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayon ay pag-usapan po natin ang tungkol sa ikalawang kamatayan. Malawak po ang usaping ito. Samahan nawa tayo ng Diyos. Ito po ang ating ika-4 na paksa, ang ikalawang kamatayan. Ano po ba ito? Ang kaluluwa ng namatay ay makakaranas ng walang hanggang pagkawalay sa Diyos at walang hanggang paghihirap sa impyerno. King James Version Bible Tagalog po ang aking gamit sa aking pag-aaral, pagsasaliksik at dito sa aking pagbabahagi ng magandang balita. Ang pangunahing dahilan po ng ikalawang kamatayan ng tao ay walang iba kundi ang pagkakasala sa Diyos. Alamin natin ang mga ilan sa unang pangyayari na naging dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kaparusahang ito at kung sino-sino nga ba ang tatanggap nito. Dahil malinaw po na ito ay kaparusahan na tatanggapin ng makasalanang tao na hindi sumunod sa utos at tuntunin ng Diyos. Noong pasimula pa lamang, ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki bilang mga kasama niya at maging asawa. Nang sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki. Nais ng Diyos na magkaroon ng mga anak na makadiyos ang mga tao. Ito ang sinasabi sa Genesis 4:1-2. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya." At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. At ito naman ang sinasabi sa Malakias 2:15, "Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu para maging kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na makadiyos." Pinag-asawa po ng Diyos ang lalaki at babae para magkaroon sila ng mga anak na makadiyos. Ano nga ba nangyari sa mga anak ni Adan at Eva? Basahin po natin ang Genesis 4:8. Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, "Halika, pumunta tayo sa bukid." Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Batay sa kwentong ito, hindi makadiyos ang naging anak ni Adan at Eva dahil pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Kaya si Cain po ang kauna-unahang mamamatay tao. Sa kasamaang ito na ginawa ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, malinaw po natatanggap si Cain ng ikalawang kamatayan. Walang hanggang pagkawalay sa Diyos, walang hanggang paghihirap sa impyerno. Ano naman kaya po ang nangyari sa panahon na wala na sila Cain at sila Adan at Eva sa mundo?
Sa panahon ni Noe, alamin natin kung ano ang ginagawa ng mga tao ng panahon iyon. Dumami na kaya ang mga taong makadiyos sa panahon ni Noe? O baka mas dumami ang taong masasama at taong makasalanan? Henesis 6:9 hanggang 14. Ito ang salaysay sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japet. Sa harapan ng Diyos, lubhang masama ang mga tao at ang kasamaan nila ay laganap sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, "Lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko." Sa panahon pala ni Noe, ang dami nang tatanggap ng ikalawang kamatayan dahil nakita ng Diyos na lubha ng masasama ang tao sa mundo, kaya lilipulin niya. Tuloy natin ang kwento sa Henesis 7:17 hanggang 24. Walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng 40 araw. Tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ng tubig hanggang matakpan ang lahat ng matataas na bundok at hanggang umabot sa mga 7 metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng may buhay, ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Bumaha sa mundo sa loob ng 150 araw. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Kanino galing ang bagong henerasyon ng mga tao pagkatapos ng malaking baha? Alamin natin sa Henesis 9:18 hanggang 19. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, sina Shem, Ham at Japhet. Si Ham ang ama ni Canaan. Silang 3 ang pinagmulan ng lahat ng tao sa mundo. Nalipol ang lahat ng hayop at lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Nagmula ang bagong lahi o henerasyon ng tao sa mga anak ni Noe na sila Shem, Ham at Japhet. Kumusta naman kaya? Marami kayang makadiyos sa panahon ni Noe pagkatapos ang malaking baha? Alamin natin ang mga nangyari sa panahon ni Lot. Mababasa sa Henesis 19:12 hanggang 13. Sinabi ng 2 anghel kay Lot, "Kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito." Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa, kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Ito naman ang pagpapatuloy sa Henesis 19:23 hanggang 29. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon nang naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomorra. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomorra at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmumula sa isang malaking hurno. Inalala ng Diyos si Abraham
nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Pala sa bagong panahon at lahi nila Shem, Ham at Japhet na anak ni Noe hanggang sa panahon nila Abraham, nila Lot, nagpatuloy ang kasamaan ng tao. Kaya ito nilipol na naman ng Diyos ang mga tao sa Sodom at Gomora, pero hindi na sa pamamagitan ng malaking baha o tubig, sa pamamagitan ng naglalagablab na asupre. Nilipol niya ang Sodom at Gomora dahil nagpatuloy ang mga ito sa kasamaan. Magmula sa paglipol ng Diyos sa pamamagitan ng malaking baha sa panahon ni Noe, hanggang dito sa panahon ni Lot at nila Abraham, ang paglipol sa Sodom at Gomora, maraming tumanggap na ikalawang kamatayan. Mga taong ayaw sumampalataya, ayaw sumunod sa Diyos. Ang mga masasamang tao sa Sodom at Gomora na nilipol ng Diyos sa pamamagitan ng naglalagablab na asupre ay malinaw na tatanggap na ikalawang kamatayan kung saan itatapon sila sa lawang apoy at asupre. Sa mga pangyayari sa panahon ni Noe hanggang sa panahon ni Lot, parehong puro kasamaan ang ginawa ng mga tao at iilan lang ang naging makadiyos. Dahil nakita ng Diyos na puro kasamaan na ang ginagawa ng mga tao sa mundo, nilipol niya sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng malaking baha, ang mga tao sa panahon ni Noe, na binigyan niya ng pagkakataon ng kumilala sa kanya, sumamba sa kanya, ngunit hindi nila ginawa hanggang sa dumating na ang malaking baha. At ganoon din sa panahon ni Lot. Dahil talamak ang kasamaan ng tao sa Sodom at Gomora, nilipol niya rin ito, ngunit hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng naglalagablab na asupre. Sa kabila ng paglipol ng Panginoong Diyos sa mga masasama, sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng naglalagablab na asupre, pinapakita rin naman niya ang kanyang kabutihan at inililigtas niya ang mga taong tapat sa kanya at kumikilala sa kanya, ang mga taong makadiyos, tulad ng ginawa niyang pagliligtas kay Noe at sa mga kasama niya sa barko, at kay Lot at sa kanyang mga anak. Ang mga taong mas pinili pang maging masama kaysa maging mabuti ay tumatanggap ng kaparusahang kamatayan. Samantalang ang mga taong mabubuti lumalayo sa kasamaan, ang mga taong makadiyos, nagkakaroon sila ng kaligtasan mula sa Diyos tulad ng kaligtasan nangyari at tinanggap ni Noe at ni Lot. Mahaba at malawak ang usapin ito tungkol sa ikalawang kamatayan. Nasa lumang panahon pa lamang ang ating pinag-uusapan, wala pa tayo sa panahon ni Kristo. Pansamantala ka munang puputulin ito at makinig kayo muli pagkaloob ng Panginoong Diyos na mapagpatuloy natin ang usapin ito tungkol sa ikalawang kamatayan. Muli po, ako po si Brad Mel, ang inyong lingkod dito sa Samba, Salita'y Alalahanin, Magandang Balita ang Angkinin. Ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan at pasasalamat ay sa Diyos lamang. Maraming salamat sa Diyos, maraming salamat po sa inyong lahat.